Ito pa. Last. Pag-usapan natin. Mga kababayan. Kahapon po, sabi ni Joanne Aris, sagutin ko lang, GP, sino yan si Apwang? Ito, i-search nyo po Abner Apwang. Mga kababayan, ginampanan yan ni Philip Salvador dati. Yan po yung talagang umuhuli ng mga kriminal, mga kababayan. Pulis Makati. Tama po. Salamat, Ma'am Alin Arsenas. Pulis Makati. 'Di ba? Ang tandang-tanda ko na hinuli niyan dati, etong si Boy Bombay. Si Boy Bombay na kinakampihan din ng mga pulis Makati at pinoprotektahan, pero itong si Apwang, ang ginawa niya, pinamigay niya kasi nagtutukan, tapos inabangan niya doon sa iskinita at nahuli niya ito. Diba? Okay. Ito pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Kasinungalingan ni Baste, pinagtawanan ng mga Pinoy. O, ano ba nangyari dyan? Kahapon po kasi, mga ka-GP Natics, ay nagyabang na naman itong si Mayor Baste ng Davao. Hoy, Mayor Baste, kala ko ba matahimik ang Davao? Parang may balita na naman May balita ngayon na 3 holdupper, nahuli na atang isa sa isang pawn shop. Asikasuhin mo yung lugar mo, Mayor. Hindi yung lagi kang umiepal. Kahapon, mga kababayan, dahil tawag dito, selebrasyon po ng EDSA, ay nagsalita po itong si Mayor Baste Duterte. At ang matindi dito, mga kababayan, dahil nga po, nagsalita ito, pinagtawanan ng mga Pilipino. Pahiya po sa kasinungalingan itong si Baste. Ito po yung kanyang sinabi. Ayan, sabi po ni Baste Duterte, pamilya ng mga sinungaling, sabi sa kanya. Viral ngayon ang post ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umani ito ng mga katatawanan, mga kababayan. Paanong katatawanan? Sa kanyang mismong page. Papakita ko sa inyo. Teka lang Sa page mismo ni Baste Duterte, mga kababayan, umani po. Ayan. Putulin ko lang Ayan. Kung titingnan nyo po, 12,000 reaction. Tinatawanan lang siya. 1K yung nag-like, tapos 637 yung nag-heart. Ang statement po kasi nito ni Baste Duterte, mga kababayan, sabi niya dito, sa ika-39 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, sumausaw ang inefficient Davao City Mayor Baste Duterte sa selebrasyon at nagbabala laban sa authoritarianismo. Isang irony na hindi pinalampas ng taong bayan. Ang tatay mong si Rodrigo Roa Duterte mismo ang nagpauso ng pamumuno sa takot, dahas at death squad. Yan ang sinasabi ng mga tao. Sa ilalim ng kanyang termino, libo-libo ang napatay sa madugong drug war at marami rito ay walang due process. Kasi ang binitawan po ni Baste Duterte, mga kababayan, sabi niya, today, we join the entire country in commemorating the 39th anniversary of ito, di kompleto yung sa akin Sandali. Kunin ko lang. Di kompleto nakakainis. Nawawala yung isang kopya ko. Dali lang Gusto ko yung kompletong speech niya Ayan, sorry. Ito na po. Sabi niya, today, we join the entire country in commemorating the 39th anniversary of the People Power Revolution. A historic moment when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy. Martial law,
declared by Ferdinand Marcos Sr. in 1972, left a dark legacy. Countless lives were lost, freedoms were stripped away, and power was concentrated in the hands of a few. As we remember those who suffered and fought for our liberties, we must remain vigilant, especially now when the threat of authoritarian rule once again looms over our nation. Mga kababayan, dahil nga po yan sa lumutang na pahayag ni Rodrigo Roa Duterte that this current administration is veering the towards martial law. Mga kababayan, at kahapon, nagsasalita nga itong si Baste, parang sinabi sa kanya ng mga tao, hoy, tanga ka ba? Sino ba ang tunay na diktador? Sino ba ang walang due process? Sino ba ang maraming pinatay? Di ba tatay mo, nagpapatay ng mga tao, walang due process? Di ba, Daniel Dumasig? Yan po yung sinasabi sa kanya, mga kababayan. Huwag mo kaming pinagloloko, Baste Duterte. Diba? Yung mga kababayan dito, tinatawanan lang siya, walang naniniwala sa kanya. Sabi niya, people power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Mga kababayan, ano ba talaga ang mas darkest time? Kung isipin lang natin sino ang mas maraming napatay? Nung panahon ni Apo Lakay? O nung panahon ng kanyang tatay? Wala akong exact figure ng mga napatay noong panahon ni Apo Lakay. At, di ba, marami naman po nagpapaliwanag, marami rin ang nagsasabi na hindi naman ang mga Marcos ang nagpapapatay. Maaring ito ay ibang mga grupo, palalabasin lang ng mga Marcos ang nagpapapatay noong panahon na yon. Pero ang malinaw, ang darkest times ay yung panahon, yung rehime ng tatay mo. Kaya nga po siya tinatawanan, hoy. Nakakalimot ka ba? Ugok ka ba? Sasabihin mo na darkest times, legacy. Sabi ni Atty. Claire tuloy sa inyo, hoy, loko ka. At hindi namin sinosuppress, hindi namin ino-oppress. Wala nga kaming pinipigilan ng mga tao na mag-celebrate ng EDSA. Hindi rin sinabi ng Pangulo na bawal mag-celebrate ng EDSA anniversary. Biruin nyo, mga kababayan, mga ka-GP Natik, sino po ang nakakahiya? Biruin mo sarili mong post. Ayan si Bastian Baste Duterte. Tinawanan lang siya ng mga tao. Ang nag-heart dun sa kanyang comment, 637, wala man lang sa 1/4 ng tumatawa sa kanya. Kasi yung tawa na yan, ibig sabihin, mga kababayan, sila po ay hindi agree sa kanyang mga sinabi. Diba? Kaya tinatawanan lang siya. Parang sinabi, oy, nagsalita ang isang pulpul. Oh, tama. AIX, 30K sa panahon ni Digong. Pero wala tayong exact figure sa panahon ni Apo Lakay. Diba? Pero maliwanag, mas marami yung kay Digong na namatay, na walang due process, na sila ay pinatay, na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya. Di ba? Kaya nga, gusto ng mga tao na yon, ng mga biktima, ng mga naiwang kamag-anak, ay humingi ng tulong sa ICC. Tapos sasabihin mo, dapat huwag kalimutan ang, di ba? Ang larawan, ang nakaraan ng EDSA. Lalo na ngayon daw, sabi niyang ganon. Kasi, nagbabadya na naman. Nagbabadya na naman ang martial law.
Diyos ko. Alam nyo, yung, sabi ni Atty. Claire, ni sa isip, wala pang nagsasabi ni hindi pumasok sa mga isipan ng nakaupong gobyerno ngayon. Kayo lang ang totoo na gusto talaga na kumuha ang kinin at bawiin ang pinakamataas na pwesto sa gobyerno dahil ganid kayo. Hi, Ma'am Kinako Rivera. Long time no see. Shoutout sa'yo, ha? Big Soreta TV, Carolina de la Cruz. Sabi ni Ma'am Carolina, baste, bangag siya ang tunay na bangag. Hindi ka nahihiya, baste, sa mga pinaggagawa mo. Tinatawanan ka ng mga tao. Grabe, no? Mga kababayan, akalain mo yun. Magsasalita ka ng ganon para ka lang hangin. Nag-effort ka pa na magsalita para ka lang multo. Oh, sabi, huwag nating hayaan ang kasaysayan na baluktutin. Sabi ng mga tao, sino ba ang nang babaluktot? Di ba kayo? Kayo ang mas maraming namatay. Walang due process. Basta kapag mahirap, nakatsinelas, paktay. Kapag mayaman, drug lord, merong laboratorio ng shabu, buhay. Patay tayo dyan. Sabi ni Ben Tagus, NPA ang mamamatay tao sa panahon ni Senyor, sa panahon naman ni Digong, siya na mismo ang pumapatay. Alalahanin po natin, Ben Tagus. Ito fact ito. Facts ito. Nung panahon ni Senyor, umamin din naman itong si Rodrigo Roa Duterte that he is part of the left. Siya ay leftist. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, isa ba siya sa pumapatay nung panahon ni Apo Lakay? Kaya nung siya po ay natanggal si Apo Lakay, biglang-bigla inappoint itong si Digong bilang inappoint ni Cory doon sa Davao. Ma'am Emily Basog, salamat. Pahingi ng niluluto mo. Lisel Manong. Oy, taga saan ka, Lisel Manong? Taga Aurora ka ba? Mas may malasakit pa ang allied country sa Pinas at sa mamamayan kaysa sa mga Pilipino na walang hiya at traidor sa kapwa Pilipino ng mga tuta ng komunistang incheck. Diba? Ako talaga naman naniniwala ako. Diba, Sir Tony? Hindi. Kumbaga parang isipin lang natin, bakit ka bibigyan ng pwesto? Bakit kaya appoint ni Cory? Ang tanong, dahil inamin niya siya NPA dati at yun ang mga pumapatay para sirain ang rehimeng Marcos, sirain ang pangalang Marcos, di ba? Hindi kaya sila yun talagang pumapatay nun. At kung makikita nyo, ang mga makakaliwa, leftist, malaya na nakakapasok sa Davao. Pinapapasok ni Digong. At nagtataka kayo, kapag halimbawa, mga kababayan, nung panahon ni Digong Duterte, merong NTF-ELCAC, nandyan sila Badoy, nandyan sila Eric Celis. Tapos, etong mga ito, kung may susuko na leftist, sa kanila unang pupunta. 'Di ba? Sa kanila unang sumusuko. Pero yung mga sumusuko, walang mga barel. Pero syempre, pag sumuko sa kanila, sikat ang SMNI. Sikat ang grupo nila Badoy, nila Eric Celis. At syempre, kapag may balik loob ng mga leftist sa gobyerno, may pera. Mga kababayan, hindi kaya inuungas lang din tayo ng mga to, na yung mga yon ay pinababalik kunwari sa gobyerno para nang sa ganon, makalikom sila ng kanila pong pondo. 'Di ba? Sabi ni Sir Tony,
Daming senior dito, alam natin na napakaganda ng Pilipinas nung panahon ni Apo Lakay. Tama po, mga kababayan. Kahit ako, hindi ko po naabutan yung panahon ni Apo Lakay. 1984 ako pinanganak, subalit, mga kababayan, ako po ay namulat sa aking mga lolo't lola dahil sa kanila ako lumaki. At alam ko po yung mga kinukwento nila noon na napakatahimik kahit nung panahon ng martial law. Nung panahon naman ng martial law, ang sinasabi nila, yung mga hindi law-abiding citizen lang naman ang takot. Yung mga siraulo sa daan, ang mga natatakot. Pero yung mga law-abiding citizen, hindi naman dapat matakot. 'Di ba? No. Baste. Sa susunod, mag-isip ka muna ha, para hindi ka napagtatawanan. Kumbaga mga kababayan, baste, tingin-tingin din sa salamin, baka mamaya sa'yo bumabalik, back to you. Yun lang naman eh. Mga kababayan, di ba? Huwag kang magmalinis. Or, nakakalimot ka ba? Are you insane? Ha? Nawala na ba yung utak mo, baste? At sabihin mo, at sisihin mo, nung panahon ni Apo Lakay, sa tatay mo na lang eh. Diyan pa lang. Talagang yan ang darkest times. Oh. Kita kanton, agbyag tayo amin. Ay, agbyag tayo Ilocano, agbyag. Ti Pilipino. 'Di ba? Lahat po ng mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas, sa bansa natin, sa pangulo natin, mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Sabi ni Ulit, wala namang utak kasi baste, laging bangag. Wala. Akala kasi nila malilimutan ng tao yung ginawa ng tatay nila. Wala na kayong kapanapanalo. 'Di ba, Lola Ganda? Oh. Lola Ganda, nagbayag ma-impeach ni Pusit GP Apay ngay. Problema po natin sa Senado. May mga humaharang. Mga ano ata yun eh. Hindi natin alam kung itong mga taong to ay mukhang na under the table ba. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa walang sawang suporta. At syempre sa pag-suporta rin sa ating administrasyon, sa Pangulo natin. Mga kababayan, itong nalalapit po na botohan, syempre, iboto po natin yung mga taong karapat-dapat at alam natin na makakatulong po dito sa layunin ng ating Pangulo. Huwag tayong, sabi nga ni Sir Abner Apuang, huwag nating iboto yung mga pro-China dahil wala pong mangyayari sa Pilipinas. Okay? Kaya ako, number 1 ko, Abalos. Diba? Siyempre, 5 yan. Yung akin pa lang sa ngayon, hindi ko pa yan kinukumpleto. Pero, ako naman ay baka mag 10-0, 10 muna. Yung 2 baka sa labas. Diba? Maraming salamat once again, guys.